Good morning mga kalikot! So, part 2 po ito na ating installation para sa dual contact horn. Ibig sabihin, pag press mo ng busina, tutunog yung stock horn. Okay, pag pinindot mo yung switch, tutunog yung loud horn pag nagbusina ka. So, this is light modifier, the wiring motovlogger. Kita nyo naman sa ating diagram, ito mga lodi, ito yung ating part 2. So tapos na tayo sa part 1. Ang gamit natin doon sa part 1, dalawang relay at isang hollow switch. Dito naman, isang relay at isang hollow switch. Alright, so umpisa natin mga paps para maiksi yung ating video. Okay, so dito tayo mga kalikot sa pinaka baba. Alright, so sa pag-i-install ng dual contact horn mga kalikot, ang kailangan nyo lang dito sa ating diagram na mabili itong boost relay. 5 pins mga kalikot at 30 ampere. Alright, boost mga kalikot, tandaan nyo, boost. Okay. Pangalawa, hollow switch. Alright, sabihin nyo lang sa motorcycle shop, boss, pabili ng hollow switch. Lahat ng hollow switch mga paps, iisa lang yan. Okay, sa pag-wiring ng dual contact horn mga kalikot, kailangan nyo ma-access yung pinaka battery ng mga motor. So pag na-access nyo na mga kalikot, okay, maglalagay kayo ng i-terminal dyan. Alright, tapos yung wire na gagamitin natin, 16 gauge papuntang pin number 30 ng boost relay. Okay, 16 gauge mga paps. At dapat nakahinang yung connection nyo dito para tumagal yung wiring. Syempre, wag nyo kalimutan yung fuse. Yung fuse box, mga kalikot, dapat hindi siya umaalog pag nagbabibrate. Dapat intact. Tapos yung fuse na gagamitin nyo, 7 to 10 ampere, good na yan mga kalikot. Alright, so ayan, na-wiring natin yung pin number 13 ng relay papuntang battery. Okay, so dito naman tayo sa pin number 86 at 85. Ayan mga kalikot, so adjust natin. Tanong, saan ko to nakuha yung dalawang wire na to, pink at brown? Okay, sa mga stock horn ng ating mga motor, either Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, mga China bikes, pag na-access nyo yung stock horn yung mga kalikot, may wire doon. So yung wire na yung mga paps, ilagay nyo lang sa pin number 85 at 86. Dalawa lang yung mga paps, salpak nyo lang doon. Okay, so sa ating diagram, Yamaha. So ang pink wire ng Yamaha, ilagay mo sa pin number 85. Tapos yung brown wire, ilagay mo sa pin number 86. Tanong, wala bang problema kalikot kapag nagkabaliktad yung pagsasalpak ko sa wire sa relay? Kunwari, yung pink, malagay ko sa pin number 86. Tapos yung brown wire, malagay ko sa pin number 85. Walang problema yan mga kalikot. Walang magiging problema sa ating wire dyan. Kahit Suzuki, Honda, Kawasaki, China bike, walang magiging problema yan mga kalikot pagdating sa relay na ganito. Okay, salpakan lang yan mga paps, mga kalikot, walang problema dyan. Okay, so alam nyo na mga kalikot kung saan ko ito kinuha. Okay, so dito na naman tayo sa pin number 87. Okay, pin number 87 sa bandang gitna. Ito mga kalikot, dito sa ating diagram, hindi ko na siya ginagamit. So pwede nyo namang lagyan yan. Diyan yung isasabay yung passing ng mini driving light or yung mga kakabit nyo ng ilaw, pwede nyo ilagay dyan. Ang mangyayari dyan mga kalikot, maglalagay pa kayo ng diode. So abangan nyo na lang yung susunod nating tutorial about dyan. Okay, so dito dual contact horn installation guide muna tayo mga kalikot. Okay, so ay mga kalikot, again, pin number 87 na gitna, huwag nyo pansinin mga paps, disregard or lagyan nyo ng electrical tape or shinkable tube para hindi siya mag-contact sa ground. Okay, tapos dito tayo sa pin number 87 sa taas. Okay,
Yung pin number 87 sa taas mga kalikot, nakakonect yan sa C ng ating hollow switch mga paps. Yan, C yan. So, zoom natin konti mga kalikot ha, para makita nyo. Ayan. So mga kalikot, yung pin number 87 ng relay sa pinaka-top, kinonect ko yan sa C ng ating hollow switch. Paps, totoo bang mayroong label sa hollow switch sa likod? Yes, Lodi, mayroon yan. So pag binaklas nyo yung hollow switch, sundan nyo yung guide na to. Pag nakuha nyo mga kalikot, gagana yung installation ninyo. Okay? Tapos yung negative mga kalikot ng hollow switch, ilagay nyo sa negative ng body ground or negative ng battery. Lahat ng negative dito mga paps, once again, sasabihin ko, pwede nyo pagsamahin. Ikabit nyo sa negative ng battery or kaya ikabit nyo sa chassis ng motor ninyo. Same process lang yung mga paps. Pero dapat yung chassis ninyo walang pintura at walang kalawang. Dapat solid yung bakal. Nakikita yung bakal mga kalikot. Okay? So dito tayo sa pin NO at positive. NO at positive mga kalikot, pagsamahin nyo. Tapos dyan nakakabit yung ating loud horn. Ay mga kalikot, so positive, NO, pinagsama ko. Ayan. Yung tagi-isang pin ng bawat busina, kakakonek yan sa pin ng NO at positive. So ayan mga kalikot. Tapos yung mga natitirang pin ng busina, negative yung mga kalikot. Ayan. Okay, so discuss na natin yung NO, positive, C at negative ng hollow switch. So iisa na lang yung natitira mga kalikot. Dito tayo sa ayan, NC, normally closed mga kalikot. Sa normally closed ng hollow switch, dyan naman nakakonect yung kanyang stock horn mga kalikot. Yan, pansinin nyo mga kalikot. Okay, so from NC, dyan nakakonect yung stock horn. Okay, yung isang pa na stock horn, kinonect ko sa NC, tapos yung isa negative. Okay, so ganun lang mga kalikot ang pag-install ng dual contact horn dito. Gamit yung isang relay na bus, 5 pin, or kaya 4 pin, pwede yan mga paps. Tapos isang hollow switch. Dito mga kalikot, sa installation na to, hindi nyo na kailangan hanapin yung accessories line ng motor. So, wala kasing trigger ito mga paps. Yung trigger ng hollow switch nanggagaling sa relay. Okay. So, anong function dito mga kalikot? So, ganito siya mga master. Okay. So, baba natin. Yan. Okay. So, alam naman natin mga kalikot, yung battery, lagi yung may supply. Okay. So, kahit nakapatay yung motor nyo, yung wire na to, galing dito mga kalikot. Wait lang. Yung wire na to, galing battery, dumaan ang fuse papuntang 30, laging may supply na yan dyan, kahit naka-off yung motor ninyo. So, ngayon, pag on mo ng susian, ito, may papasok na positive papuntang pin number 86. Pag on mo mga kalikot. So, ngayon, pag busina mo, dadalo yung negative dito mga kalikot sa pin number 85. Okay? Yung kuryente na nakaabang ito sa pin number 30 mga kalikot, once pag pinindot mo yung busina, lalabas na yan dito sa 287 sa gitna at sa taas. Okay, ayan mga kalikot, zoom natin, dumaan na yan dyan. Kaya sinabi ko kanina mga kalikot na dapat yung 87 sa gitna, lagyan nyo ng shinkabut tube or electrical tape para hindi mag-contact sa ground kasi may kuryente nga dyan mga kalikot. So ngayon, andito na yung kuryente sa 87 sa taas. Didiretso ngayon yan sa hollow switch letter C sa common. Okay. Pag nakadiretso yan sa common mga paps ng hollow switch, tatagos naman yan sa normally closed NC.
Kaya tutunog yung ating stock horn. Kasi dyan nakakonek yung stock horn natin sa normally close. Okay? So, para naman pag nakapindot yung hollow switch. So, pag nakapindot mga kalikot, pag busina mo, yung kuryente na galing dito sa normally close, nilipat naman sa normally open. Kaya tutunog yung busina na loud horn ninyo mga kalikot. And then, sasabay yung ilaw ng hollow switch. Kasi dito, may kuryente at dito rin nakatap yung ang positive. So, masusuplayan ng positive yung ilaw ng hollow switch. Kaya siya nagbiblink tuwing busina. So, ito po yung pagkakaiba ng part 1 natin at part 2. Sa part 1 kasi natin mga kalikot, yung ilaw ng hollow switch ay naka-steady. So, hindi siya nagbiblink mga paps. Hindi katulad dito, sa tuwing busina mo, magbiblink. So, dito, may kita nyo talaga ang pagkakaiba sa part 1 at part 2. Hindi nyo na kailangan malaman yung kulay ng accessories line kasi wala naman tayong kailangan na trigger para lumipat yung contact sa stock papuntang loud. So, yung contact is nanggagaling na mismo sa relay. Alright, so yan lang mga kalikot. Tapos, dapat talaga mga kalikot, bago kayo mag-start ng pag-wiring, dapat kabisaduhin nyo talaga yung color coding ng accessories line ng mga motor. Tsaka yung ground. Kasi pinaka-importante ng mga paps. At dapat, alam nyo rin paano gumamit ng test light mga kalikot. Kasi, pag wala kayong test light mga kalikot, mahihirapan talaga yung mag-troubleshoot ng mga error ng mga motor ninyo. Lalo na sa harness. Okay? Bukas, abangan nyo yung part 3. Same sila dito na isang relay at isang hollow switch. Pero magkakaiba sila ng wiring setup. Dito kasi dumaan sa relay, doon naman iba. So, abangan nyo yung mga kalikot. So, yun lang mga kalikot yung ating tutorial for today. Okay? So, kung nagustuhan mo yung ating tutorial, wiring, inaanyayahan kitang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin mga kalikot. At pindutin yung notification bell para sa tuwing upload ko ng ganitong mga videos ay updated ka. So, this is Light Modifier, the wiring motovlogger mga kalikot. Ride safe and God bless.